Welcome back sa ating mga balitang basketball. Si Magic Johnson naman sa ngayon ang pinaka-latest na bumatikos kay Anthony Edwards sa kanyang sinabing si Michael Jordan lang ang mayroong totoong skill sa kanilang kapanahunan. Ito'y isang malaking insulto sa mga manlalarong magagaling din doon. Isa na nga si Isaiah Thomas sa mga nag-react at si Ron Harper, yung teammate ni Michael Jordan, at ngayon naman itong si Magic Johnson na syempre alam natin kabilang din to sa mga elite na gwardya sa mga panahong iyon. Hindi raw magkokomento si Magic Johnson kay Anthony Edwards, pero ang kanyang sinabi ay isang malaking insulto rin para kay Anthony Edwards, mga idol. Ayon pa kay Magic Johnson, I never respond to a guy who's never won a championship. Hindi raw siya sumasagot sa mga manlalarong hindi pa nananalo ng kampyonato. Hindi rin niya alam kung nagkaroon daw ng kampyonato sa high school itong si Anthony Edwards. Kumbaga sa madaling salita, para sa isang manlalarong wala pa namang napatunayan at hindi pa nagkampiyon sa buong buhay niya, ay wala siyang karapatang magsalita ng ganyan, especially na marami siyang tinatapakan. Isa itong malaking kabastusan sa mga kasama noon ni Michael Jordan, mga idol, at sa mga kalaban niya, mga karibal niya na mga magagaling din. Siyempre, may mga bagay na si Michael Jordan lang ang gumagawa. Mayroon siyang kakayahan na yung iba ay hindi naman kayang magawa. Meron din yung iba na hindi naman kayang magawa ni Michael Jordan. Halimbawa ngayon si Stephen Curry. Siya yung pinaka-greatest shooter of all time sa NBA. Yan ang kanyang talentong hindi pwedeng magawa o walang kakayahan yung ibang mga manalarong magawa yan. Samantala, kung mapapansin ninyo, sa larawang ito ay hindi nagkakalayo ang shooting percentage ni na Lauri Markkanen, Okoro at nitong si Derrick White. Pero bakit nga ba na mayroong worst shooting si Okoro kumpara kay Markkanen at kay White? Heto ang mabilisang paliwanag dyan. Mataas ang volume o attempt ni Markkanen at ni Derrick White sa 3-point shooting. Samantalang itong si Okoro naman mababa, 4.1 lamang yan. Pero kung ating titingnan yung openness ng isang shooter, kung gaano sila kabukas kapag sila'y nag-shoot, itong si Okoro ay mayroong 97% na openness, 31% naman si White and 21% naman si Markkanen. Ibig sabihin nito, sa mga tirang pinapakawalan ni Okoro ay walang ganong bumabantay sa kanya. Palagi siyang bukas at kaya siya ay nagkakaroon ng komportabling shooting. Samantalang sina Derrick White and Lauri Markkanen mayroong bumabantay, mayroong nagko-contest at kaya medyo mahirap yung kanilang tinitira, yung kanilang pinapakawalan. Sa quality, mataas din ang percentage nitong si Okoro. Ibig sabihin ng quality, mga idol, kung ano ang ginagawa mo. Kung ikaw ba ang gumagawa ng tira mo, hindi ka gumagalaw, hihintay ka lang na papasahan ka. Kung baga hindi kayong gumagawa ng move para makatira ka. Sa madaling salita, ang mga tirang pinapakawalan nitong si Okoro ay mga open shots, naghihintay lamang siyang pasahan at hindi siya gumagawa ng kanyang sariling tira. Kumpara kay Markkanen at kay Derrick White na mahirap yung kanilang mga attempts. Technically, itong si Okoro lang talaga yung naging halimbawa dito. Marami pa namang mga katulad niya, especially itong sina DeJounte Murray, Max Strus, and Jordan Hawkins na elite shooters. Pero hindi naman mahirap yung kanilang pinapakawalan. Isang halimbawa kay Stephen Curry, mga idol, yung kanyang mga tira, napakahirap nun, contested yun, at siya mismo yung gumagawa ng dribble, nag-step back para makatira. Yun ang totoong elite na shooter.